sa mga taong hindi nananampalataya at ayaw tumanggap kay Jesus sa kanilang mga buhay. Ito po ang mensahe ng Diyos para sa inyo. Pinamagatan ko itong Jesus is Wisdom. According to 1 Corinthians 1 verse 18 to 21, mabasahin ko in Tagalog. So, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. Verse 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Verse 20, ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahonang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Verse 21, sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. So, kaibigan, maliwanag na sinasabi ng Biblia na magkakamit ka ng karunungan o wisdom sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa magandang balita. Magandang balita na sinasabi ng Bible na walang iba kundi si Jesucristo. So, kung gusto mong malaman ang katotohanan at makilala ang Diyos, kaibigan, sabi ng Bible, magpasakop ka kay Jesus. Magpakumbaba ka sa kanyang harapan at sa ganyang paraan makikilala mo ang Diyos at ang kanyang kalooban. So sana po ay maging humble tayo sa harapan ng Diyos sa bawat araw. Ang mensaheng ito sa iyo, kaibigan, ay mensahe ng Diyos at gusto niya na makilala mo siya ng lubusan sa pamamagitan ng pagpapasakop mo sa Kanya. Sa pakikipag-isa natin kay Jesus, ay makikilala natin ang Diyos. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Without Jesus in your heart, in your life, you are nothing, kaibigan. Kaya, humble yourself to God by believing and accepting Jesus Christ as your Lord and your personal Savior. Just like what I did. Thank you and God bless. Bye-bye.